Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, i-discuss natin yung mga additional info ng mga snake plants na maaaring hindi nyo pa alam. Siyempre, bago tayo magsimula, konting shoutout po muna. So, shoutout po kay Ma'am Arlene Hidalgo ng Imus, Cavite. Shoutout din po kay Ma'am Ann Schwab ng Quezon City, kay Miss Elmir Caparas ng Naik, Cavite. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming garden. Big shoutout din po kay Ma'am Rhea Bukal ng Bacoor, Cavite. Ma'am Cherry Kuwasay ng Crossroad, Tandang Sora, Quezon City. And pa-shoutout din po kay Ma'am Doris Chavez, kay Ma'am Maria Soneja, kay Ma'am Cecilia de la Peña, kay Ma'am Jeanette Andal, Ma'am Net Hunter of AHS Batch 80 Alitagtag, Batangas. So maraming salamat po sa pagbisita at palaging panonood sa Greenyard TV. At syempre sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito po sa screen yung aming complete address. Ito na nga, pumunta na tayo sa ating topic for today. And syempre, lagi naman nating napag-uusapan yung mga pag-aalaga, kung ano ba yung mga do's and don'ts, kung saan ba natin pinakamagandang ilagay o i-display yung ating mga snake plants. And ngayon naman, ito yung mga additional information na nakuha natin, na nakita natin, na maaaring makatulong at maaaring ngayon nyo palang din malalaman. And kung meron pa rin kayong mga ibang ideas or ibang kaalaman regarding sa snake plants, i-comment nyo lamang po para sa makakapanood ng video natin na to. So, ang number 1 sa ating listahan na fact na maaaring hindi nyo pa alam pagdating sa snake plants. Ang snake plants po, napakaraming tawag dyan at napakaraming pangalan. Iisa-isahin natin yan. Yung ilan dito, naririnig na natin before, and siguro yung karamihan or yung iba dito sa mga mababanggit natin is galing din or ito yung tawag doon sa lugar nila or sa bansa nila. So, isa-isahin natin ang mga pangalan. So, tinatawag siyang mother-in-law's tongue. Tinatawag din siyang devil's tongue. And mapang tawag sa kanya ay yung bowstring hemp. Tinatawag din siyang ribbon plant, bowtie plant, friendship tree, gold band sansevieria, silver queen, and life plant. So, ito yung mga ilan sa mga pangalan na meron itong ating mga snake plants. Siguro depende na lang sa country or sa region kung ano yung tawag sa kanila dun sa lugar na yon. Pero dito sa atin kasi, ang pinakatawag talaga sa mga ganito is snake plants. Pinaka-ordinary. Pero ngayon kasi na nasumikat yung ibang karamihan ng mga halaman, syempre, nagkakaroon ng ibang varieties, kaya meron din kanya-kanyang pangalan itong mga halaman na to. Pero as a whole, ito yung mga parang sabihin na nating family name nila. Bukod doon sa Sansevieria. Ang number 2 sa ating listahan, alam nyo ba ng snake plants, ang origin nito ay sa Africa. Ang snake plant pala talaga is native sa Africa at some parts of Asia. So, hindi lang naman sa Africa, kundi yun nga, dito rin sa atin. So, lalo na doon sa tinatawag na Madagascar. And yung iba nga ay naniniwala na itong plant na to ay nagpo-provide ng spiritual protection and used to cast out evil spirits. So, yun ay paniniwala ng iba. And sa Africa, ito ay simbolo ng God such as God of War. Para naman sa mga Chinese, kasi nga, di ba, meron din or native din siya sa mga other parts ng Asia. Pagdating naman sa mga Chinese, itong plant naman na to ay may meaning and ito ay nagsisimbolize ng heroism. Sa Chinese pala, yung snake pala ay isa sa favorite nilang creature. Hindi rin natin maikakaila na itong mga snake plants ay associated talaga siya pagdating sa feng shui. Lagi siyang naka-attach dyan. Kaya every time nagagawa tayo ng good luck, ng plant of the year, ng mga halaman na masuswerte, laging kasama itong mga halaman na to o itong snake plants na to. Ang number 3 sa ating listahan ay itong mga snake plants ay hindi po siya family ng mga cacti. So, hindi talaga siya cactus. Kami din kasi yung nag-aakala na itong mga snake plants ay part or family ng cacti, which is in fact hindi po talaga. Kasi nakaka-confuse talaga dahil syempre yung similarities nitong dalawang to, pareha silang makakapalang dahon na nakakapag-store ng tubig, pero the fact is yung structure nila ay mas similar or mas malapit sa mga aloe vera, sa jade plant, at saka dun sa mga agave plant kung tawagin. Kung titingnan natin, yung mga nabanggit nating mga halaman na yun, yung aloe vera, mga jade plant, is halos nagre-resemble din or katulad rin
ng mga cacti. Ang number 4 sa ating listahan, itong mga snake plants ay napakagaling mag-adapt sa kahit na anong environment na ilagay mo sa kanya. Kaya nakakarating siya or pwede mo siyang alagaan sa iba't ibang kahit nasa ang parte ka pa man ng mundo. And almost indestructible itong mga halaman na to. Pwede mo siyang ilagay sa direct sunlight. Kasi nga, yun nga, since ang native pala nito ay sa Africa, so sobrang tindi ng tolerance niya pagdating sa direct sunlight. Pwede mo siyang ilagay sa mga spot or spaces na madidilim. Pwede mo rin siyang ibabad sa tubig or i-water propagate. Hindi rin naman siya basta-basta nasisira or nalulusaw kung halimbawang overwatered itong mga halaman na to. O kaya naman, kung halimbawa mang nag-underwater sila, hindi rin sila basta-basta natutuyo. Ganong katibay itong mga halaman na to. Kahit sa medyo malamig na lugar, mo siya ilagay doon sa walang masyadong humidity, magta-thrive itong snake plants. Kaya nga isa ito sa mga halaman na perfect para sa mga beginners. Ang number 5 sa ating listahan ay, syempre ito siguro nabanggit ko na rin sa mga nakaraang vlogs natin regarding sa mga snake plants. Ito ay syempre isa to sa pinakamagandang air purifier na halaman na maaari tayong magkaroon. Especially panlagay sa loob ng kwarto natin. Kasi 24/7, walang tigil ang pagre-release nito ng fresh air. Kaya maganda siya kasi nakakatulong siya para mas ma-improve natin yung pagtulog natin sa gabi dahil laging fresh yung air na nalalanghap natin. Kasi ng karamihan ng mga halaman na meron tayo, pagdating sa gabi, nagre-rest din yan or hindi na sila nagpo-produce ng fresh air. Ito, talagang absorb niya yung carbon dioxide and release yung fresh air. So, kaya maganda to sa mga bedrooms natin. And bukod dyan, nag-absorb din sila ng mga toxins like yung mga formaldehyde, yung mga masasamang toxins na nandoon sa loob ng ano natin, ng bahay natin, maaaring ganoon. Yung mga like yung halimbawa pintura, yung amoy ng pintura, yung toxins na maaaring naglulutangan sa hangin na galing sa pintura, sa barnis, yan yung mga ano natin, yan yung mga na-absorb nitong ating mga snake plants. And ang susunod sa ating listahan ay ito palang snake plants ay isa sa pinaka-popular na halaman sa buong mundo. So ito ngayon ko lang din to nabasa o ngayon ko lang din to nalaman. So syempre, unang-una sa lahat siguro dahil doon sa adaptability nitong halaman na to. Dahil nga ito, makikita mo siya kahit sang store ka magpunta, hindi pwedeng hindi sila magkakaroon ng kahit na isang variety lamang ng snake plant. Dalawa, yun nga yung adaptability nila, kahit saan mo sila ilagay. Sa lahat ng stores, makikita mo sila. Kasi unang-una, mura sila eh. Medyo magmamahal na lang sila siguro kapag ka medyo rare yung ano, kung mga bago, kumbaga halimbawa, bagong labas yung variety ng snake plant na to. Pero kung yung mga dati, very affordable itong mga snake plants na to. Madali siyang hanapin. Napakaraming benefits yung maaari nating makuha. Kaya isa siya sa pinaka-popular na halaman pala sa buong mundo. And idagdag pa natin dyan na easy to care talaga to. Kaya kung halimbawa, lalo na ngayon, mas naging popular siya dahil marami yung mga, lalo na nung pandemic, marami yung mga naggustuhan ng mag-alaga o magsimulang mag-alaga ng mga halaman. And ito yung isa sa mga go-to plant nga, katulad ng sinabi ko earlier. And susunod sa ating listahan na fact, ay maganda palang gawing pangregalo itong mga snake plants. Based doon sa nabasa natin, siya ay ginagawang pangregalo. Although, hindi ko na nalaman or na ano yung basihan nila, pero based doon sa article na nabasa ko, ginagawa pala siyang pangregalo sa mga newlyweds. Maganda din siyang pangregalo doon sa mga kapapanganak pa lamang. So, ito yung mga gifts na ibinibigay or perfect para dun sa mga ganong klase ng event. And ang susunod sa ating list ay ito, baka maaaring alam nyo na. Snake plant, syempre, mas prefer nila yung dry na environment o yung soil niya ay mas dry compared dun sa moist or dun sa medyo basa palagi. Kasi nga, syempre, saan ba sila nag-originate? Diba sa Africa, and yun nga, syempre, talagang pagdating sa Africa, mas matindi yung init nun and nagsusurvive sila. So, mas okay sa kanila yung mga ganon. Pero kung halimbawa yung mga alaga tayong snake plants, yun lang naman yung kailangan nating i-monitor. Para magawa natin yan, hawakan natin yung soil. Tingnan natin, hipuin natin yung soil kung gano'n na ba ka-dry. Pero huwag naman nating hahayaan na maging talagang completely at totally dry yung soil niya. Kasi syempre, maapektuhan pa rin yung mga snake plants. Kaya nilang mag-survive na dry yung soil nila ng mga ilang araw. Pero kapag yan ay talagang hindi na muna dinilig, syempre, kahit pa anong mangyari dyan, kahit pa gaano katibay yung halaman na yan, siguradong mamamatay, matutuyo ang mga snake plants mo. And ang isa pang fact, pagdating dito sa mga snake plants, syempre ito ay toxic sa pets at syempre sa humans. So, kailangan be
extra careful kung gusto nating mag-alaga ng halaman na to. In a way na syempre, kailangan naman bago maging toxic or poisonous ito, ay yung ma-ingest or maisubo, makain snake plants. Imagine niyo naman, may mga pagkakataon nga na kunyari magkakat ka ng mga snake plants, yung dagta, yung katas na meron sa bawat dahon nito is makate para dun sa ano natin, makate at nakaka-irritate sa mga kamay natin. What more kung halimbawang mai-ingest pa to ng mga animals natin. So, pagka ganyan na may mga alaga tayong hayop sa bahay like cats and dogs, wag natin sigurong, lalo na kung halimbawa nagngangat-ngat or ngumunguya ng kung ano-ano, wag natin siyang ilalagay dun sa maaabot nila. Especially dun sa mga bata rin, sa may mga maliliit na bata na mahilig magsubo ng kahit na anong bagay, iwasan natin yan. Kasi syempre, maaaring ma-irritate. Ito naman ay hindi deadly. Pero syempre, yun nga, magkakaroon pa rin ng irritation doon sa ano mo, doon sa lalamunan mo and doon sa tang mo, maaaring magkaroon ng swelling. Doble ingat pa din kapag ganitong sitwasyon. And ang isa pang fact pagdating dito sa mga snake plants, ang mga snake plants syempre ay namumulaklak katulad na lamang nitong ating bonsel. Pagdating dito sa bonsel na ipakita ko na sa inyo ito before, kaya lang 'di ba, parang hindi tayo, kung napanood niyo yung vlog na yon, hindi tayo sure kung bulaklak ba yon, kasi akala ko nung una kasi hindi pa siya nakabukadkad eh. Akala ko part siya or panibagong tangkay nitong bonsel, kaya lang nasa gitna, so malaki-laki ka ako yung chance na ito ay bulaklak nga. And ayun nga, nag-bloom na siya. Most of the flowers ng snake plants ay ganito yung itsura. And ngayon lang din kami nakapagpabulaklak ng bonsel. And makikita nyo, para siyang haba-haba lamang na ganyan. Kasi ito, ayan, makikita nyo, palipas na yan nalalaglag na nga, unti-unti nang natutuyo. And siguro, yan yung reason kung bakit yung iba dyan ay nakabuka pa rin. Kasi, based dun sa nabanggit ko rin before at nabasa ko before, mga bulaklak ng snake plants, nagbo-bloom to kapag kagabi. At pagkatapos, sumasara siya, nag-iikom siya kapag ka naman sa araw. And yun nga, magbubukas lang ulit kapag ka sunset na. And makikita nyo kasi pa-fade na eh. And pasira na yung mga bulaklak niya. Kaya, ganyan. And siguro yun yung reason kung bakit maganda siyang ilagay sa kwarto eh. Kasi hindi man ganun katapang or kalakas yung scent. Pero may amoy pa rin. Makakadagdag din sa fragrance sa loob ng bahay mo kapag may naamoy ka halimbawa na mabango during nighttime. Maaaring nakabukadkad or nakabloom etong mga bulaklak ng snake plants mo. At kung matatandaan nyo, ito yung isa nating pinropagate. Hindi pala isa. Ito yung project natin na pinropagate natin through cuttings itong mga snake plants. And ang pinaka natin yan, yung kinuha natin o yung ginamit nating pampropagate, yung may dilaw yung gilid. Pero kita nyo, kahit isa doon sa ating pinropagate o doon sa sumibol sa kanila is wala talaga yung yellow edges. So yun ang hindi ko maipaliwanag. Siguro meron lang talaga siyang genetic mutation na nangyari, and kadalasan talaga hindi pa ako nakakapag-propagate na lumabas itong yellow dun sa gilid niya. Laging ganito yung lumalabas eh. So yun. And yun pa yung isang fun fact about Sansevieria or sa snake plants. Pwede natin siya, mabubuhay siya ng soil propagation through cuttings katulad ng ginawa natin dito. Pwede rin siyang root division o yung paghihiwa-hiwalay natin sila. Ayan pa nga, kita nyo. Ito yung mga cuttings na yun, and dyan sila nagsimulang sumibol. And pwede rin natin silang i-water propagate yung mga cuttings natin, or di kaya naman yung mga ganito natin na walang ugat. Pwede natin siyang i-water propagate at hindi siya mamamatay kahit pasabihin mong hindi na natin siya i-transfer pa sa soil. Magkakaugat na siya, hindi siya mamamatay kahit nakababad siya sa tubig. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.